Sa ibang lugar, sa pagkalipol ng lahat, si Zhongcheng ay nakaugat. Nag-post pa siya ng isang casual na pose, hawak ang kanyang noo at nagpapuna na ito ay isa pang wipeout move. Ang theatrical finish na ito ay nagpabago sa mga alagad ng sekta sa full-blown hero worship. Nag-cheer sila ng ligaw na ang sect leader ay hindi matatalo. Sa pagtatapos ng labanan, nagbago si Zhongcheng ng gear at pumasok sa loot mode. Sabik siyang bamulong na ang pagsamsam sa 7 major sects ay dapat na magdala ng seryosong kayamanan. Sa sandaling cue, ang system ay lumabas ng isang promo alert. Sa panahon ng limitadong oras na deal na ito, ang pagtapon ng lahat ng kayamanan sa system ay magbibigay sa kanya ng 10 libreng draws para sa mga gantimpala. Nagtanong ang system kung gusto niya. Hindi nag-alinlangan si Zhongcheng, kinumpirma niya at umiikot ng 10 beses ng magkasunod. Ang mga experienced players ay nagdadraw ng mga gantimpala. Ang mga ilaw ay bumagsak agad. Ang mga item ay nagmaterialize ng mabilis. All Heaven Map Extermination. Isang kumpletong primordial treasure map. Mayroon itong sariling internal world na pinamamahalaan ng sarili nitong mga panuntunan. Isang araw sa labas ay tumutugma sa isang taon sa loob. Teleportation Level 2 Skill Info maaaring tumalon sa anumang lokasyon sa loob ng 100,000 milya. Magagamit 2 beses sa isang araw. Alchemy Protection. Bamboo Level 3, Skill Info nagpapahusay ng Alchemy Ability. Supreme Master Grade, Alchemy Success Rate 75%. Active para sa isang araw. Isang araw na cooldown. Invisibility Level 2, Cloak ang ability para sa labanan. Nagtatago sa void, hindi nakikita sa normal na paningin. Anumang soul detection sa ilalim ng Saint level ay hindi rin ito makukuha. Ang pag-atake o hindi matatag na spiritual pressure ay magtatapos sa epekto. Tumagal ng 10 minuto, 2 beses araw-araw na limitasyon sa paggamit. Matapos kunin ang huling item na ito, si Zhongcheng ay sobrang na-hype kaya dumyugo siya sa ilong. Labis na natutuwa na kasama pa nito ang invisibility. At nagtataka kung ibig bang sabihin nito ay maaari siyang umikot sa lewd daydreams tungkol sa kanyang mga babaeng alagad at skimpy outfits. Matapos alisin ang lahat ng mga banta, bumalik si Zhongcheng sa sekta sa kanyang espada, nakangiti. Sa sandaling damapo siya, nagtipon ang mga alagad, sumisigaw na bumalik na ang sect leader. Pinalibutan nila siya at hindi tumigil sa pagsasabi na dinurog niya ang 7 sekta sa isang galaw. Nasiyahan si Zhongcheng dito, naghahadyos na ang 7 sekta ay walang anuman. Kahit na magpakita ang 8 Division Palace, hindi sila uurong. Pagkatapos ay bumaling siya kina Xiao at Ling Han, tinawag sila sa pamamagitan ng pagtawag na dapat pumasok si Xiao at Shir sa loob kasama ang kanilang sect leader. Ang tawag ay nakagulat sa dalawa at tumugon sila sa isang nagulat na Hindi sila ganap na compose, ang bawat isa ay nagtataka kung ang sect leader ay sa wakas ay malapit ng pumunta doon, nagpapasya na tiyak na nakasakay pa rin siya sa kanyang kasabika na mataas. Si Lineng ay nakatayo sa gilid, nanunood sa tanawin na nagaganap at lumulubog sa tahimik na kalungkutan. Nag-isip siya na hindi niya talaga makipagkompetensya sa hitsura. Mukhang walang naniniwala sa Flying Immortal Sect na mayroong anumang inosente na nangyayari. Sa panunood sa sect leader na tumawag ng 2 babaeng alagad. Ang iba ay bamulong sa likod ng kanilang mga manggas na masyado pa siyang haham. Hindi nakakagulat doon. May isang tao pa na tumawa at naghagis ng isang jab na si Lining ay mahirap dahil patag pa rin siya at bahagya palang lumaki. Nahuli yun ni Zhongcheng. Nanigas siya, sumiklab, at humingi na malaman kung anong kalokohan ang iniikot nila. Sa pagkakita sa kanyang galit na tumaas, ang mga alagad ay nagkandara pa upang umamin ng kasalanan, sumusumpa na lumampas sila sa linya, walang ipinakita na pasasalamat, at hindi na gagawin ulit. Hindi ito pinalampas ni Zhongcheng at sumagot na ang tanging dahilan kung bakit niya sila tinawag ay upang bigyan sila ng specialized training. Kahit pagkatapos niyan, nakakapit pa rin sila sa kanilang maliit na ngiti at paulit-ulit. Ito pabalik na may sapat na twist upang gawin itong marumi, sumisigaw na, oo, syempre, ito ay espesyal na pagsasanay. Si Zhongcheng ay kumulo at umungol na ang kanilang mga isip ay pitch black swamps. Walang ibang paraan upang patahimikin sila,
hinailan niya ang isang painting na ibinigay sa kanya ng system sandali lang ang nakalipas at idineklara na ang training na binanggit niya ay nangangahulugan nito. Ang kislap sa kanilang mga mata ay naging matalas habang si Zhongcheng ay tumayo ng mas mataas at ipinaliwanag na ito ay ang All Heaven Map, ang core treasure ng sect leader. Isang araw sa loob ay gumagana sa isang buong taon sa tunay na oras. Sa pagdinig niyan, ang mga alagad ay halos mawala ito. Tinitigan nila ang malawak na bibig, nagmamangha kung ito ba ay talaga isang relic na bumaluktot ng oras. Nagsimula silang magbulungan muli. Tanging sa oras na ito ay tinawag nila ang sect leader na isang tunay na celestial being na lumalakad sa lupa. Inisip nila na ang cultivating sa loob ng painting na iyon ay iiwan ang lahat sa alikabok. Kinumpirma ni Zhongcheng ang ganoon, ngunit nagbabala sa kanila na ang kaligtasan sa loob ay hindi biro. Kung ang isang tao ay wala sa Spirit Division Realm, wala silang pagkakataon. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinili sina Ji at Xiaos. Nang marinig nila ito, sina Ling Han at Xiaos ay nanghina. Bamulong sila na kaya pala iyon ang tunay na nangyari. Nang nalinis na ang lahat, hinawakan ni Zhongcheng ang painting at naghagis ng isang spell, sinindihan ito sa isang singsing ng katalinuhan. Sa sandaling bumukas ito, pumasok siya sa loob kasama si Xiao at Ling Han. Samantala, sa Eight Clouds Palace, dalawang figure ang napadapa sa bulwagan. Sina Che Kongyong at Lu Zhong ay kinakaladkad ang isa't isa, umungol sa bawat hakbang. Si Che Kongyong ay sumandal sa mesa, naghagis ng isang marumi na tingin habang umungol tungkol kay Zhongcheng na kumukuha ng isang 9th grade talisman nang wala sa kahit saan. Idinagdag niya na kung hindi siya hinayla ni Lu Zhong, siya ay abo na ngayon. Si Lu Zhong ay nagbigay ng isang plemi na ubo at croak na si Zhongcheng ay dapat na natamba sa dog tier lock. Marahil nalooban ng ilang labi ng expert malapit sa Flying Immortal Sect at nakakuha ng lahat ng magandang loot at beast contracts. Hindi pa tapos si Chi Kongyong. Umungol siya na ang pagpapahintulot sa ignorante na batang iyon na makakuha ng ganoong kayamanan ay isang insulto sa mga langit. Iwinagayway siya ni Lu Zhong at hinimok siyang huwag sisihin ang langit sa ngayon, inaangkin na mayroon siyang isang plano na kumikinang. Agad na nagsigla si Chi Kongyong at hinimok siyang ilabas ito. Hindi nag-aksaya ng oras si Lu Zhong. Inilatag niya ang lahat na nagsasabing ang lahat ng nakuha ni Zhongcheng ay nasa kanyang singsing at kailangan lang nilang pumasok sa loob ng painting. Si Zhongcheng at ang dalawang alagad ay dumating. Nasunog ang lahat sa paligid nila. Ang init ay pumihit sa hangin. Sinampal ni Xiao ang isang kamay sa kanyang bibig at nagkomento na ang mga kondisyon ay brutal. Idinagdag ni Ling Han na wala man lang bakas ng spiritual energy ang mararamdaman upang pakalmihan sila. Si Zhongcheng ay umabot para sa isang singsing at pinapaalalahanan sila na walang dapat ikabahala. Sa loob ng singsing ay nakaupo ang isang bundok ng spirit stones. Ngumiti siya at sinabi sa kanila na gamitin ang mga bato at pills ng malaya. Babalik siya sa ilang araw, kaya dapat nilang daanan ang lahat nito. Matapos marinig iyon, sina Ling Han at Xiao ay nag-apoy. Sumigaw sila ng magkasama na hindi nila kailanman bibiguin ang tiwala ng sect leader. Sa ibang lugar, malapit sa back mountain ng Eight Clouds Palace, may isang tao ang nangingisda sa tabi ng isang mabagal na gumagalaw na stream, nagsasalaysay kung paano ang mga bagay ay nagpunta sa ngayon. Ang mangingisda, si Ling Zhen, young master ng Eight Clouds Palace, huminto pagkatapos makinig. Nagkomento siya na hindi niya alam na ang Flying Cloud Continent ay maaaring magsilang ng mga kayamanan na tulad niyan at tinawag itong nakakaaliw. Tumugon ang boses na marahil isang expert ang namatay sa malapit at ang lalaking iyon ay sumugod upang kolektahin. Muling huminto si Ling Zhen at pagkatapos ay tinanong kung bakit nakikisali si Chi Kongyong. Ang sagot ay lumutang na nagpaplano siyang imbitahan si Zhongcheng sa palas at agawin ang kanyang singsing sa sandaling madistract siya. Kinuha ni Ling Zhen iyon, nag-isip sandali, pagkatapos ay ngumiti, at sinabi na talaga itong isang mahusay na plano, at marahil may utang siya kay Chi Kongyong ng isang thank you gift para sa pag-abot sa kanya ng ginintoang pagkakataon na ito. Sa parehong oras, si Zhongcheng, maligaya na walang kamalayan sa mga gear na umiikot sa paligid niya, ay kakalabas lang ng painting. Sa sandaling iyon, isang alagad ang sumabog sa silid sa isang panik, humihingal na dumating si Elder Lu Zhong.
Itinaas ni Zhongcheng ang isang kilay at tinanong kung sino. Nagmadali ang alagad na linawin na iyon ang matandang lalaki na nagpakita kasama si Chikang Yung mula sa Cloud's Palace noong nakaraang beses. Si Lujhong ay naglakad sa susunod. Ibinalik niya ang kanyang ulo sa pekeng respeto at ngumiti, casual na itinuro na hindi pa gaanong katagal mula ng kanilang huling pagkikita at si Zhongcheng ay mukhang mas malusog na ngayon. Hindi nag-abala si Zhongcheng na tumugon. Kinuha niya ang kanyang ilong at nagpaputok ng isang mapurol na tanong tungkol sa kung ano ang ginagawa niya dito ulit. Idinagdag na ang anumang kinasasangkutan ng 8 Great Sex ay hawakan niya ng personal at hindi kailangan ang pakialam na kamay ni Lujong. Dahan-daang hinayla ni Lujong ang isang invitation card at kalmadong sumagot na hindi ito tungkol doon. Ipinaliwanag niya na ang 43,500 taong grand ceremony ng 8 Clouds Palace ay malapit na. Nagtapon siya ng isang tumpok ng flattery, tinawag si Zhongcheng na ang top new talent sa continent at inangkin na ang 8 Clouds Palace ay hindi mangangarap na bastos siya. Sila ay nandito lang upang ihatid ang imbitasyon at umaasa na magpapakita si Zhongcheng. Isang bagay lang ang pinakialaman ni Zhongcheng. Kumunat ang noo niya at tinanong kung anong uri ng pagkain ang inihahanda nila. Kamandat si Lujhong, halata na napatalsik. Hindi niya pinlano ang tanong na iyon at sa loob ay nagtaka kung ang lalaking ito ay isang walking stomach lang. Gayunpaman, rattled siya ng isang listahan na may kasabikan, pinangalanan ang steamed lamb, bear paw, deer tail, roast duck, roast goose, chicken innards, at duck innards. Agad na nag-ilaw si Zhongcheng, tinawag siyang matandang lalaki na may ngiti, at inamin na mukha itong medyo maganda. Sa sandaling iyon, inagaw niya ang imbitasyon ng walang pag-aalinlangan at sumang-ayon na dumalo. Sa panunood sa kanyang pagkahulog para dito, hindi mapigilan ni Lujong ang masamang kurba ng kanyang mga labi. Sa loob, umikot niya ang kanyang mga mata ng husto at tinukso na ang batang iyon ay kinuha ang pain ulit. Para sa kanya, ang isang bata na may hawak ng ganoong kayamanan ay maaari ring magpinta ng isang target sa kanyang likod. Tsamba lang na nagdala ng lahat ng kayamanan na iyon sa isang tao na hindi karapat-dapat. Mabilis na lumipas ang oras, at bago pa man mapansin ng sinuman, isang buong buwan ang dumulas palayo. Sa paligid ng oras na ito, si Zhongcheng ay nakaupo sa kanyang silid, tahimik na cultivating. Pagkatapos ng ilang oras, sa wakas ay binuksan niya ang kanyang mga mata. Sa sandaling ginawa niya, nag-ilaw si Zhongcheng, inabot niya agad, sinusubukan ng spiritual energy na nakapalibot sa kanya, nagmamangha ng malakas na kaya ganito pala ang Heaven Mandate Realm at nakaramdam ito ng nakakabaliw. Sa puntong iyon, naalala ni Zhongcheng na sina Ling Han at Xiao ay natigil pa rin sa loob ng painting. Kinuha niya ito, napagtanto na sina Little Ka at Xiao ay gumastos na ng isang seryosong kahabaan sa All Heaven Map. Pagkatapos magpahayag niyan, kinawayan niya ng casual upang tawagin ang dalawa mula sa All Heaven Map. 2 streaks ng ilaw ang nabuo agad. Sa sandaling damapo sila, sina Xiao at Ling Han ay halos sumabog sa luha. Tinitigan nila ang sect leader na may isang tingin ng pagtataksil, ang mga mukha ay nakabaon sa kanilang mga kamay, tumatawag sa kanya. Pagkatapos, nang hindi man lang nagpapanggap na magpigil, inihagis nila ang kanilang sarili kay Gang Chong, sumisigaw na sobrang na-miss nila ang sect leader na halos mamatay sila. Hinayaan sila ni Zhongcheng na maghang-on sandali, hindi sila sinisipilyo, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagkomento na dahil sa pagkakaiba ng oras sa loob ng All Heaven Map, talaga silang tumanda ng 35 taon doon at nahirapan. Nang banggitin iyon ng sect leader, sina Ling Han at Xiao ay agad na tumanggi na ginawa nila ito pareho para sa sekta at para sa kanilang sariling paglago, kaya hindi ito mahirap kahit kailan. Hindi ito hinayla ni Zhongcheng, nakangiti sa halip, handa na suriin ang naipon na mga puntos. Pagkatapos na magpuna siya, nagsimula ang system sa pagkalkula sa 2 figure sa harap niya. Si Ling Han ay tumama sa 9th level ng Spirit Embryo Realm, nag-rack up ng 70,000 puntos. Si Xiaozhou ay umabot sa 4th level ng parehong realm, kumita ng 7,000 puntos. Sa ganoong uri ng bulwagan, halata na nag-ilaw si Zhongcheng. Sabik niyang sinabi sa system na kolektahin ang mga ito.
Kinumpirma agad ng system na ang mga puntos ay nakuha at ang kasalukuyang kabuuan ay 78,446. Mabilis na kumalat ang balita na ang dalawang alagad ay bumalik mula sa All Heaven Map. Ang mga curious na alagad ay dumagsa. Nagsaya ang lahat na si Senior Sister Ka ay umabot na sa 9th level ng Spirit Embryo Realm at maging si Senior Sister Xiao ay nakalusot sa 4th level. May isang tao pa na nagtanong kung anong grado ang Spirit Embryo ni Senior Sister Kay, umaasa para sa isang sulyap. Nahaharap sa tanong, hindi nagpigil si Ling Han at agad na ipinakita sa kanila. Nang lumitaw ang kumikinang na lotus-shaped Spirit Embryo, ang crowd ay napahuff. Nakilala ito bilang isang Celestial Grade Spirit Embryo, isang luhas sa ibaba ng Divine Artifacts at nagtanong kung ito ba ang unang beses na nakakita ang Shan Manor ng isa. Si Zhongcheng, nanunood mula sa malayo, nahuli ang pagbubunyag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa Spirit Embryo ni Ling Han habang kinukuskus niya ang kanyang baba at tumawa sa sarili na si Ling Han ay halos isang SSRA unit. Mabilis na pag-level, mahusay na pagbalik. Sa tala na iyon, nawala si Zhongcheng sa isang posibilidad. Ang cooldown para sa pagpapalakas ng isang major realm ay nalinis lang. Marahil ay oras na upang tulungan siyang sumulong ulit. Sa kalaunan, pinili niyang subukan kung ilang puntos ang aabutin para kay Ling Han na mag-level up. Isang prompt ang lumabas na nagbubunyag na ang pagtalon mula sa 9th level ng Spirit Embryo Realm patungo sa 9th level ng Heavenly Veins Realm ay nagkakahalaga ng 300,000 puntos. Nahaharap sa numero na iyon, lubusang nanigas si Zhongcheng. Agad niyang ibagsak ang ideya, bumubulong na hindi ito isang bagay na kaya niyang hawakan. Naiisip si Ling Han na nalampasan siya sa cultivation, bumulong siya ulit na ang 9th level ng Heavenly Veins Realm ay medyo sobra na malayo sa itaas niya at nagtataka kung ano ang gagawin niya kung napansin niya. Inalog ni Zhongcheng ang pag-iisip na iyon sa kanyang ulo, nagpapaalala sa sarili. Na hindi, tiyak na hindi. Hindi siya nag-transmigrate at nagsisikap ng husto upang matamba sa parehong isyu ulit. Inalog ito, pumalakpak siya upang ibalik ang crowd sa track, nag-aanunsyo na, sige, bumalik sa negosyo at ang All Heaven Map ay maaaring suportahan ang 3 tao ng sabay-sabay. Kaya, sino pa ang gustong makalusot sa Soul Division Realm? Agad na sumali si Lu Yuan, itinataas ang kanyang kamay at nagpapaalam sa sect leader na kakaabot lang niya sa first level ng Soul Division Realm kaninang umaga. Ang system ay lumabas, nagpapahayag na ang first level ng Soul Division Realm ay kikita ng 1,000 puntos. Commandant si Jia Chung doon. Pagkatapos ay masaya niyang pinindot ang collect button. Sumagot ang sistema na ang mga puntos ay matagumpay na natanggap at ang bagong kabuuan ay 79,426. Habang pinagmamasdan niya ang pagtaas ng kanyang mga numero, ngumiti si Zhongcheng. Nagbigay siya ng mabilis na papuri na nagsabing, hindi masama, at nagtanong kung sino pa ang kasali. Sa sandaling iyon, isang mahinang boses ng babae ang umalangaw mula sa likod, na nagsabing, Nang marinig niya iyon, napatalon si Zhongcheng, lumingon upang makita si Li Ning. Mukha siyang lubusang pinatuyo na may mabibigat na anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Nagpahayag ang sistema na ang unang antas ng Soul Division Realm ay magbibigay ng 18,000 puntos. Napatigil si Zhongcheng sa kanyang hitsura, nagsimulang magtanong kung ano ang problema kay Ning Ning. Gayunpaman, pinindot pa rin niya muna ang receive button. Matapos iulat ng confirmation message ang kabuuan na 117,426 na puntos, ibinaling ni Zhongcheng ang kanyang atensyon sa paliwanag ni Li Ning. Sinabi niya na hindi siya natulog sa kalahating buwan, lubusang nakatuon sa paglilinang upang maabot ang Soul Division Realm. Dahil dito ay napakunot ang noo ni Zhongcheng, marahan siyang umabot upang tapikin ang kanyang ulo. Pinaalalahanan siya na habang mahalaga ang paglilinang, ang kanyang kalusugan ang dapat unahin at na mayroong maraming oras pa, kaya kailangan niyang magpahinga ng maayos. Sa panlabas, mukhang nakikiramay si Jung, ngunit sa kaibuturan ay tuwang-tuwa siya. Napangiti siya sa loob na ang maliit na ningning ay kumita lang sa kanya ng 18,000 puntos mula sa kanyang unang hakbang sa Soul Division Realm, at na ang kanyang talento ay hindi nahuhuli kay Ling Han kahit kailan. Haha, sa pag-iisip na iyon, inakbayan niya si Li Ning.
Itinulak siya pasulong at sinabi sa iba na tularan si Ningning, na nagtrabaho pa ng overtime, at hinamon sila kung ang kanilang mga pagsisikap ay tunay na para sa sekta o para lamang sa kanilang sarili. Ang grupo sa ibaba ay tila hindi comfortable. Sa pagkagalit ng walang dahilan, bumulong sila na isa siyang once-in-a-century prodigy, kaya paano sila makikipagkompetensya? Bumulong din si Shantai, na idinagdag na halata namang nagsisikap din sila. Pagkatapos mismo niyang magsalita, biglang tinawag ni Zhongcheng ang kanyang pangalan, Shantai. Nang marinig ito, nagpanik si Shantai sa loob, nagbigay pansin at sumigaw na oo, sect leader, siya ang may kasalanan. Mukhang hindi maipaliwanag ang pagkaasar ni Zhongcheng, direkta siyang nakaturo sa mukha ni Shantai habang sinasabing siya ang may pinakamabagal na paglilinang sa lahat, nakatigil pa rin sa ika-6 na antas ng Qi Condensation Realm, at nagtanong kung ang lahat ba ng kanyang pagsisikap ay napunta sa pagpuri sa mga tao. Pagkatapos itong sabihin, inilagay niya ang isang kamay sa ulo ni Shantai at itinulak ang kanyang buong spiritual power. Sa susunod na sandali, ang buong katawan ni Shantai ay nakaramdam ng pagkawala ng timbang. Isang masayang ang lumabas habang umiikot siya sa isang kumikinang na espasyo. Eksakto tulad ng nangyari nang palakasin ni Zhongcheng si Xiao. Sigurado, ang paglilinang ni Shantai ay na-upgrade. Ang mga mata ay umaapaw sa kagalakan, mabilis siyang lumingon upang harapin ang sect leader. Pagkatapos ay lumuhod siya upang magpahayag ng kanyang pasasalamat, nangangako na siya, si Shantai, ay maglalaan ng sarili sa paglilinang at magbabayad sa kabaitan ng sekta. Ang mga alagad at elder sa paligid nila ay halos hindi mapigilan ang kanilang inggit sa tanawin. Nagsimula silang sumigaw na ang paglilinang ni Shantai ay biglang tumalon ng ganoon. Nagtataka kung ito ba ay dahil sa pagpuri niya sa sect leader. Hindi tumugon si Dang Chong, casual na gainsturing kinalainang, Lu Yuan, at Shantai na pumasok sa All Heaven Map para sa pagsasanay. Matapos iligpit ang painting, bumaling siya sa mga nasa likod niya at inutusan sina Little G at Xiao na sumunod sa kanya para sa isang paglalakbay. Nang marinig iyon, agad na nagsigla sina Ling Han at Xiao. Hindi nila mapigilan ang kanilang sarili na magtanong kung saan sila patungo, tinatawag ang sect leader. Hindi nagpigil si Zhongcheng, nakakrus ang mga bisig, malinaw na nag-aanunsyo na patungo sila sa pamilyang Duanmo. Pagkaraan, ang grupo ng tatlo ni Zhongcheng ay sa wakas ay nakarating sa sekta ng pamilyang Duanmo. Sa sandaling dumating sila, sumigaw si Zhongcheng para sa pamilyang Duanmo na magpakita. Pagkatapos nito, ang isa sa 9 na elders ng pamilyang Duanmo, si Duanmo Ling, na nagtatago sa likod ng main gate, ay sumigaw pabalik at humingi na malaman kung bakit dumating si Zhongcheng. Sa pagdinig niyan, hindi nag-aksaya ng hininga si Dang Chong. Direkta siyang nakaturo sa mukha ng elder at idineklara ang kanyang sarili bilang bagong manager ng pamilyang Duanmo, na nagsasaad na si Duanmo Ling ay kailangang yumuko kay Elder Gi, ang kanyang alagad, bilang kanyang master, at mula sa sandaling iyon ay ibibilang bilang isang pangalawang henerasyon na alagad ng Flying Immortal Sect. Inutusan niya na si Duanmo Ling ay dapat mamuno sa pamilya at ang buong pamilyang Duanmo ay susunod na sa Flying Immortal Sect. Halata namang tumanggi si Duanmo Ling na sumunod agad. Sumagot siya na si Zhongcheng ay nagpapatawa at pinaalalahanan siya na siya ay isang iginagalang na elder ng pamilyang Duanmo. Nangatuwiran siya na hindi siya luluhod sa ilang maliit na babae at kung kailangan man niyang lumuhod kung gayon dapat lang ito bago matapos ang kanyang mga mata ay napatingin kay Ling Han na nakatayo sa itaas. Ang kanyang buong katawan ay sumasabog sa napakalaking kapangyarihan na buong pagmamalaki na nakatanim sa Divine Grade Spirit Platform. Ang tanawin ay nagpatalsak sa susunod na mga salita ni Duanmo Ling. Siya at ang mga inner disciple ay nakatingin sa tulala na katahimikan. Ang mga bibig ay nakanganga habang tinutukoy ang 9 na elders ng pamilyang Duanmo. Sa sumunod na sandali, isang grupo sa kanila ang bumagsak sa lupa mukha muna sa paggalang. Si Duanmo Ling ay sumigaw pa patungo kay Ling Han, nagpapahayag ng papuri at tinawag siyang Master G, na nagsasabing ang kanyang kagandahan ay hindi kailanman kukupas o tatanda. Ang mga alagad sa likod niya ay mabilis na sumunod sa chants. Inuulit na nagbigay sila ng respeto sa Grandmaster at pinuri ang kanyang walang katapusang ganda. Si Zhongcheng ay nakatayo sa itaas,
Pinapanood ang lahat na nagaganap at sa isip ay nag-iisip na wala talaga silang gulugod. Ngayon na ang kasunduan ay natatakan, hindi nag-aksaya ng oras si Duan muling sa pag-aayos ng isang formal na pagtanggap para sa grupo ni Dang Chong. Dinala pa niya sila ng personal at nagsilbi ng tsaa sa kanyang sarili, nagpapaliwanag na ang temperatura ng tsaa ay nasukat ng sariling kamay ng alagad. Isang alagad pa ang nagpababa sa kanyang sarili upang masahihin si Xiao, nagtatanong kung paano ang kanyang teknik at tinawag siyang Grand Uncle Master. Idinagdag niya na, dati siyang gumagawa ng foot massages para sa pinuno ng pamilyang Duan Muhuang. Inangkin na ang mga paa ng matandang lalaki ay hindi maihahambing at pinuri ang kanya para sa pagiging mahaba, puti, at payat. Nasiyahan si Xiao sa papuri. Mayabang siyang nag-reflect na ang pagiging pampered ng mga miyembro ng pamilyang Duan Mo ay nakakaramdam ng mahusay, at ang mga tungkulin ay sa wakas ay nagbaliktad. Si Zhong Cheng ay nakakuha rin ng masahe. Umupo siya ng comfortable habang ang family disciple ay nagkomento sa kung gaano katigas ang kanyang likod at nag-alok na pag-aanan ito para sa kapakanan ng kanyang apo. Kasabay nito, nag-trigger ang sistema ng isang notification na ang misyon ay sumulong. Gantimpala na puntos 50,000. Kasalukuyang naipon na mga puntos 167,426. Pangunahing misyon, pag-isahin ang 3 kaharian. Magkaroon ng isang sikat na sekta sa Flying Cloud Continent. Sakupin ang isang sekta, naabot na ang pagkumpleto ng nakatalagang misyon, kaya hindi nagplano si Dang Chong na magtagal. Handa na mag-relax, tumayo siya at idineklara na ang dalawa sa kanila ay dapat mag-enjoy sa sandali dahil ang sect leader ay may ipinangakong paglalakbay sa Eight Clouds Palace. Nang sinabi niya iyon, tumutol si Ling Han. Agad siyang tumayo at iginiit na sumama, na nagsasaad na may isang tao ang kailangang dumalo sa kanya sa panahon ng paglalakbay. Sinigurado agad ni Xiaozhou ang kanyang suporta at sinabi na gusto rin niyang sumama. Nang banggitin ng dalawa ang paglilingkod sa kanya, ang utak ni Zhong Cheng ay nag-flash ng imahe na ganap na hindi akma para sa mga bata. Isang pagdurugo ng ilong ang sumunod habang pribado niyang naiisip kung gaano kaganda ang paglalakbay nang walang sinuman ang nakakaabala sa kanila. Ang pagdadala ng dalawang magagandang babae sa isang munting tour ay hindi masama kahit kailan. Hindi nagtagal ang daydream na iyon. Itinulak niya ito, nangangatuwiran na ang Eight Clouds Palace ay malinaw na naglalagay ng isang bitag at ang pagpapaalis sa dalawang iyon sa panahon ng kaguluhan ay magiging isang sakuna. Inalag ito, mabilis na sinubukan ni Zhong Cheng na suyuan ang dalawa sa pamamagitan ng pagwawalis sa isyo at pagmumungkahi na mag-focus sila sa paglilinang sa halip. Pagkatapos ay lumingon siya upang paalalahanan si Ling Han na si Ningning ay nakapasok na sa All Heaven Map. Nagbabala sa kanya na manatiling alerto dahil si Ningning ay maaaring maabutin siya. Tumango si Ling Han na may bihirang nakaseryosohan at nangako na mag-focus sa pagsasanay. Sa pag-aayos niyan, umalis si Zhong Cheng patungo sa Eight Clouds Palace. Sa oras na iyon, ang lugar ay nagsimula ng mapuno ng mga tao na lumilipad mula sa lahat ng direksyon. Sa pagkakita sa napakalaking bilang ng mga dumalo, nag-ukol si Zhong Cheng ng isang sandali upang mag-reflect at nagkomento sa loob na ang tanawin ay maingay, na angkop sa titulo ng number 1 sect sa Flying Cloud Continent. Nakatayo siya doon ng tahimik, sinisiyasat ang karamihan ng isang sigaw ang umalingaw sa likod niya, nag-aanunsyo ng pagdating ng Crown Prince ng Qianhuang Imperial Court. Itinaas ni Zhong Cheng ang isang kilay sa tunog at bamulong ng isang hindi tiyak na H. Lumingon upang tingnan, nakita niya ang isang malaking prosesyon na patungo sa kanya. Ang mga tagadala ng watawat at tagadala ng command tablet ay gumalaw sa formation na may napakalaking presensya. Tahimik na hinangaan ni Zhong Cheng ang tanawin, sa isip ay inaamin na hindi ito masama, nakita ang mga dragon, phoenix, at isang buong entourage na sumusunod sa likod. Casual siyang nag-isip kung ang buong bagay ba ay nilayon para sa isang libing. Matapos mag-obserba sandali, binaliwala niya ito at casual na inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, naglalakad pasulong. Ngunit bago makarating ng malayo, naharang siya ng isang lalaki na humingi na malaman kung saan siya nagmula. Hindi nag-abala si Zhong Cheng na itago ang anumang bagay at sumagot na siya ang sect leader ng Flying Immortal Sect, personal na inimbitahan sa congratulatory banquet.
Pagkatapos mismo, tumawa ang lalaki at nagtanong pabalik kung paano ang isang walang kabuluhan na sekta na tulad niyan ay may lakas ng loob na gamitin ang main gate at kung naisip ba ni Zhongcheng na siya ay sikat dahil lang siya ay pinangunahan ng isa sa kanilang mga alagad. Gayunpaman, hindi niya pinaalis si Zhongcheng. Sinabi niya sa kanya na maghintay sa gilid. Si Zhongcheng ay walang pasensya para doon. Sumagot siya na ang paghihintay ay nakakatawa at humingi ng isang dahilan. Itinuro ng lalaki ang dalawang figure sa malapit at minisihan na ang Grand Elder at isang iginagalang na bisita ay nag-uusap, nagtatanong kung hindi niya nakita. Ang pares, ipinahiwatig niya, ang isa sa Imperial Garb ay si Prince Xiang mula sa Chanhuang Imperial Court, at ang mas matanda ay si Grand Elder Shu Yuanka mula sa Eight Clouds Palace. Tinitigan ni Dang Chong ang mas matandang lalaki na may pag-aalinlangan, pribado na nagtataka kung iyon ba talaga si Shu Yuanka ng Eight Clouds Palace. Pagkatapos ng isang maikling sandali, ngumiti si Zhongcheng at nagkibit-balikat, naiisip na nag-uusap lang sila, at binanggit na ang gate ay sapat na malawak upang hayaang dumaan din siya. Ang gatekeeper ay hindi gumalaw at sumagot ulit na ang pagpasok mas maaga kaysa kay Qianhuang Prince ay hindi magiging maayos. Pagkatapos ay paulit-ulit na kung hindi siya gustong maghintay, maaari siyang umalis. Si Zhongcheng ay walang intensyon na lunukan iyon. Sa pagdinig sa pagpapaalis, tumawa siya na ganito kung paano tinatrato ng Eight Clouds Palace ang mga bisita at bamulong na tapos na siya. Sa panunood sa ito na nagaganap mula sa malayo, tahimik na sinumpa ni Lu Zhong ang gatekeeper para sa pagsira sa lahat. Sa pagkakita kay Zhongcheng na handa nang umalis, nagpanik si Lu Zhong. Tumakbo siya palabas at kinuha ang kamay ni Zhongcheng, urgently na sumisigaw sa kanya na manatili. Ang biglaang pagkuha ay nagdulot sa buong kapaligiran sa awkward territory. Ang mga mukha sa malapit ay namula agad. Napagtanto kung ano ang nangyari, umurong si Zhongcheng sa pagkasuklim, winasak ang kanyang kamay palayo, pagkatapos ay sinampal si Lu Zhong ng husto, at umungol sa kanya, humihingi na malaman kung anong kalokohan ang ginagawa niya. Si Lu Zhong ay nanigas sa pagkakatayo, halata na hindi kailanman sinampal dati. Kinuha niya ang kanyang nasusunog na pisngi, nakatingin ng walang laman kay Zhongcheng, at nauutol sa hindi paniniwala. Pagkatapos, inilipat ang kanyang galit, nawalan ng kontrol si Lu Zhong at sinampal ang gatekeeper sa halip, kinakagat ang kanyang mga ngipin at pinunit siya bilang isang bulag na aso na hindi makakilala ng mga tao. Umunangol siya na si Zhongcheng ang iginagalang na bisita na inimbitahan niya, ang sikat na sect leader ng Flying Immortal Sect at binastos ang gatekeeper para sa pagkabigo na makilala ang kadakilaan. Pagkatapos ng pagsiklab na iyon, umikot si Lu Zhong na may malaking ngiti upang tanggapin si Zhongcheng ulit, magalang na nag-aalok para sa kanya na gamitin ang back entrance. Habang ang ngiti ay nanatili sa kanyang mukha, ang kanyang puso ay napuno ng mga sumpa. Kinamumuhian si Zhongcheng hanggang sa kanyang mga ninuno at nanumpa na sa sandaling makuha niya ang Feng Yuan Ring, gagawin niyang magmakaawa si Zhongcheng para sa kamatayan. Si Zhongcheng ay hindi inosente. Sa pagdinig sa alok, ibinato niya sa kanya ang isang masamang tingin at pribado na tumawa na ang lalaking ito ay nangangarap kung naisip niya na papasok siya sa likod. Nagjab si Zhongcheng ng isang daliri patungo kina Shu Yuanka at Xiang Ba at humingi. Na malaman kung bakit sila makakagamit ng main entrance habang kailangan niyang kunin ang back door. Ayaw galiti ng magkabilang panig, mabilis na ipinaliwanag ni Lu Zhong na ang backdoor ay espesyal na pagtrato na nilayon upang iwasan ang karamihan. Ngunit anuman ang sikapin niyang ikot ito, hindi nakikinig si Zhongcheng. Matigas siyang paulit-ulit na dahil sila ay lahat ng iginagalang na mga bisita, dadaan siya sa main entrance. Ang kaguluhan doon ay sa wakas ay nakakuha ng atensyon ng ibang dalawa. Narinig ni Xiang Ba ang alitan at naghagis ng isang tanong tungkol sa sitwasyon. Nagmadali si Shu Yuanka na linawin na ito ay isang ordinaryong bisita lang na ganap na nasa ilalim ng paunawa at hinimok ang kanyang kamahalan na huwag mag-alala sa kanyang sarili. Pagkatapos mismo, inilunsad niya ang isang galit na mensahe kay Lu Zhong, humihingi ng isang paliwanag. Si Lu Zhong, natakot sa labas ng kanyang isip mula sa pagsaway, nagkandara pa upang magpadala pabalik na ang batang lalaki ay ang promising small sect leader na binanggit niya kanina. Si Shu Yuanka sa pagdinig nito ay winuwalis ito at binato siya ng isang masamang tingin,
Inutusan siyang hawakan ito ng mabilis at pinaalalahanan siyang makuha ang kanyang mga prioridad ng tama. Si Lujong ay maaari lang sumuko sa sandaling iyon, nagbigay ng isang ayaw na kasunduan. Matapos tapusin iyon, mukhang handa siyang sumabog sa luha, niyakap pa ang kanyang mga kamay at nagmamakaawa kay Zhongcheng na tumigil sa pagpapahirap sa mga bagay. Binalaan niya na ito ay si Prince Xiangba ng Qianhuang Imperial Court, at sino ang makakahula sa mga kahihinatnan kung ang mga bagay ay lumala. Itinaas ni Zhongcheng ang kanyang mga kilay na may banayad na pagtataka at nagtanong kung alin na prinsipe ang ibig niyang sabihin. Sa wakas ay napansin ni Prince Zhangba si Zhongcheng. Tumingin siya at tinasa na ang lalaki ay tila kaaya-aya. Bumaling siya kay Elder Shu na may isang kahilingan para sa isang pagpapakilala. Bahagyang nanigas si Shu Yuangka sa pagdinig nito. Napansin ang pag-aalinlangan, dumilim ang tingin ni Zhongba, at itinulak niya ulit, nagtatanong kung ano ang isyu at kung naniniwala ba si Elder Shu na ang prinsipe ay hindi karapat-dapat. Hindi naglakas loob si Shu Yuangka na tumawid sa linya na iyon, galit na nagpapaliwanag na ang prinsipe ay nagkamali ng pagkakaintindi. Samantala, nagpatuloy sina Lujong at Zhongcheng sa kanilang pagtatalo. Ang isa ay humingi ng pagpasok sa pamamagitan ng main gate o wala kahit kailan. Ang isa, natigil at pinagpapawisan, nagmamakaawa lang para sa kapayapaan. Habang ang dalawa ay nagtatalo, biglang tumawag si Elder Shu na ang prinsipe ay nagpahayag ng interes sa pakikipagkita sa bisita. Nanigas si Lujong sa isang sandali. Umikot siya, mapotla at nanigas ang mukha. Sa loob, nanumpa siya ng walang tigil. Napilitang aminin na ang kalaban na ito ay kumita ng kanyang paghanga. Hindi nagtagal, si Zhongcheng ay dinala sa harap ni Xiangba. Sumunod si Lujong, ipinapakilala ito bilang si Zhongcheng, sect leader ng Flying Immortal Sect at ipinapakita ang royal sa harap niya bilang ang kilalang Crown Prince Xiangba ng Qianhuang. Kung napalampas man ni Zhongcheng ang titulo o nagpasya lang na magpanggap, casual niyang tinapik ang balikat ng lalaki. Nakangiti at nagpapuri na si Brother Xiangba ay nagdala ng tunay na enerhiya. Inihatid niya ang mga salita ng hindi kumukurap, ngunit ang dalawang tao sa likod niya ay halos himatayin. Sa kanilang mga ulo, sumigaw sila para sa kanya na tumigil sa paghuhukay ng kanyang libingan, kaladka rin sila sa loob din. Ngunit si Xiangba ay hindi nag-react sa paraan na kinatakutan nila. Ang dapat sanang magudyok ng galit ay nagdulot lamang ng isang banayad ng ngiti habang nagkomento siya na narinig niya ang tungkol sa paggigiit ni sect leader Zhongchengs na gamitin ang main gate. At sa kasong iyon, ang prinsipe ay pagbibigyan siya. Nang marinig ito, agad na lumingon si Zhongcheng sa iba at sumigaw na dapat nilang makita kung gaano ka-generoso ang royal heir, mas disente kaysa sa kanila. Pagkatapos, na may pantay na kasiglahan, magalang niyang pinasalamatan si Xiangba sa pangalan. Nang hindi tinitingnan ng iba, itinulak ni Zhongcheng ang gate at naglakad sa loob na malinaw na nasiyahan. Nanatili siyang hindi nakakaalam na ang kanyang bagong kaibigan na si Xiangba ay patuloy na nanunood. Tahimik na inukit ang pangalan na Zhongcheng ng Flying Immortal sa memorya. Kawili-wili. Sa kalagitnaan ng loob, naharang si Zhongcheng habang nagmamadali si Lujong na sundan siya. Masigasig siyang nag-alok ng gabay, itinuturo na sa unahan, ang mga side door ay bawat isa ay humantong sa hot spring baths at nabago ang seremonya kailangan niyang maghugas at magpalit. Iminungkahi niyang manguna. Habang ginagawa ito, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa singsing sa kamay ni Zhongchengs. Sa loob, tumawa siya, nagpaplano na agawin ang Fan Yuan Ring habang naliligo at iwanan si Zhongqing na patay sa tubig. Kung sana ay ganoon kadali itong gumana. Binaliwala ni Zhongcheng ang alok, binabanggit na naligo na siya kanina. Hindi sumuko si Lujong, nagbigay ng mga benepisyo ng hot spring experience ng 8 clouds palace at hinimok siyang sumama. Nang hindi naghihintay ng pag-aproba, nagpadala siya ng mga tagubili ng maaga para sa mga paghahanda na gagawin para kay sect leader Zhongcheng. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang lugar na tinatawag na Ascending Cloud Pool. Pagdating doon, sumuko si Zhongcheng sa paglaban at mabilis na nagsimulang maghubad. Sa panunood sa kanya na sumang-ayon na magbabad, sumigla si Lujong, ngunit ang singsing ay hindi pa natanggal, kaya agad niya itong pinaalalahanan na hindi niya inalis ang lahat. Anuman ang dumaan sa isip ni Zhongcheng,
ang kanyang mukha ay namula habang nagtanong siya kung ano pa ang natitira na aalisin. Sa sandaling iyon, yumuko si Lujong, tumitig sa kanyang baywang, at gainsturing ang Singsing, na nagsasabing dapat niya itong mapansin. Ganap siyang nabigo na mapansin kung saan napunta ang kanyang kamay. Bago niya matapos, sinaktan siya ni Zhongcheng. Umungol siya, humingi na malaman kung anong uri ng kalokohan ito at sumigaw sa kanya. Tinawag siyang isang maruming matandang kambing at humingi na malaman kung anong galaw ang sinusubukan niyang gawin. Bumagsak si Lujong sa sahig, nasusunog ang pisngi, dumudugo ang ilong. Umungol siya at nagreklamo sa ilalim ng kanyang hininga na kung iyon ang mangyayari. Sa eksaktong sandaling iyon, tatlong halos walang damit na babae ang dumating mula sa likod, tumatawag ng matamis kay sect leader Zhongcheng. Nang marinig ang sugar-coated tones, kumurap si Zhongcheng sa pagkalito at bamulong, Nang lumingon siya, ang kanyang buong mukha ay lumiwanag sa labis na kagalakan. Ang isa sa mga babae ay humakbang pasulong, kinuha ang kanyang kamay, at dinala siya palayo. Ngumiti siya habang nagpapaliwanag na ang spiritual energy sa Ascend Cloud Pole ay tumugma sa isang ika-4 na antas ng spirit vein at hinimok siyang magmadali. Hindi lumaban si Zhongcheng, tumanggo ng mabilis sa kasunduan. Siguro inihanda na sila ni Lujong kanina dahil ang blue-haired girl ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagbanggit ng Singsing. Hinaplos niya ang kanyang mga daliri habang malambot na nagbabala na hindi ligtas na suotin ito sa pole, na ang moisture ay maaaring sumire sa inscription, at nag-alok na panatilihin itong secure sa dalampasigan. Gumalaw ang kanyang kamay upang kunin ito, ngunit ang mga plano ay nag-iba. Nang siya ay umabot, itinaas ni Zhongcheng ang kanyang braso, hinahawakan ng Singsing na hindi maabot. Nagbigay siya ng isang malambot na singhap, ngumuso, at tinukso siya para sa pagiging isang manunukso, ngunit inangkin na nag-e-enjoy siya dito. Pagkatapos ay dumating ang habulan. Ang tubig ay tumalsik habang siya ay nagkandara pa upang hulihin siya, habang ang kanyang tawa ay umalangaw sa pole, naghahadjas ng mapaglarong panunukso na hindi niya siya maabot. Sa itaas, si Lujong ay nanood na may nakakuyom na panga at bamulong ng mga sumpa. Sa ilalim ng kanyang hininga, hinimok niya silang tumigil sa pag-aaksaya ng oras at gawin na ito. Pagkatapos ng maingay na larong iyon, lumabas si Zhongcheng sa paligan at sinundan si Lujong sa ibang silid. Na may kumikinang ng ngiti, itinaas niya ang isang kamay sa papuri, idineklara ang hot spring ni Elder Lu bilang isang ganap na kahanga-hanga. Kinilala ito ni Lujong, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa Singsing na nakakabit pa rin sa kamay na iyon. Sa loob, sinumpa niya ang mga babae para sa pagkabigo sa isang simpleng gawain. Tinago niya ang kanyang galit na may kaaya-ayang ekspresyon, na tumugon na ito ay inaasahan at natutuwa siyang nag-enjoy si sect leader Zhongcheng. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya na oras na upang magtungo sa Hall of Enlightenment kung saan ang mga iginagalang na bisita ay natipon na. Hindi nagprotesta si Zhongcheng, tumanggo upang magpatuloy. Ang mayabang na tono na iyon ay nagpadagdag ng pagngangalit ng ngipin ni Lujong ulit. Nagrereklamo sa loob na ang bata na ito ay talagang nag-isip ng kanyang sarili na isang katumbas at nanumpa na ituturo sa kanya ang kanyang lugar na may isang malinis na tamaan sa huli.